Okay guys, ayun na nga, parami nga ng parami ang nagbibigay ng tribute kay Miss Jacqueline Jose, of course. At lahat, sabi ko nga kanina, di ba, napakaraming nakasama sa trabaho ni Jacqueline Jose mula pa nagsimula siya, ilang dekada na rin. And of course, isa dyan sa mga nakasama niya na napakatagal na panahon ay si Claudine Barreto. Napakarami nilang project na pinagsamahan. At kaya naman hindi talaga maiiwasan ang ganitong pakiramdam ni Claudine. At babasahin ko nga sa inyo kung gaano ka heartfelt, kung gaano kasakit ang nararamdaman ngayon ni Claudine para sa pagkapanaw ni Miss Jacqueline Jose. Sabi nga niya, February 29, Direk Gwen left us. March 2, Nanay Jane left us. You left me. I'm in unbearable pain. Everything is painful. You live 11 houses down from my house. I will miss you coming up to my room. Tulog ako, tatabihan mo ako. Pag nagising ako, sasabihin mo, anak, na-miss ka lang ni nanay. Andito lang ako. Tulog ka pa, di ako aalis nang di kita napapatulog. Pag may pinagdadaanan ako, tatakbo ako mula bahay ko papunta sa bahay mo. Didiretso ako sa room mo at tatabihan kita. Sabay sabi, nay, pwede dito muna ako. Yayakapin mo ako ng mahigpit, kakantahan at patatahanin. Kinabukasan may mainit na sabaw, iaakit ni Yaya Jing sa akin. Galit ako kasi 3 months na kita di dinadalaw. Ayoko na mag-isa ka. Nay, tulungan mo ako please. I love you sobra, Nay. Ang ilap ng tadhana para sa ating dalawa. Ang sakit-sakit, Nay. Miss na miss kita. I'm sorry, di kita naramdaman gaya ng dati. Ikaw bilang nanay ko, alam mo, may mali, andito ka kaagad. Mahal na mahal kita, Nay. So, yun nga yung sinasabi ni Claudine na kumbaga parang feeling niya nagkulang siya ng pagbibigay ng atensyon at pagmamahal kay Jacqueline, especially ngayong nalaman niya nga na namatay ito na mag-isa lang sa kanyang bahay, 'di ba? Ganun yung naging naunang balita kasi na totoo naman, alam ko may nakausap din kasi ako, sabi nga nasa bakasyon ang kanyang mga kasama sa bahay. But anyways, ayan, so ang daming napaiyak na naman ni Claudine sa mensahe niyang ito for Jacqueline. So, parang ano nga, no? Can you imagine yung mga nakasama niya noon, nawawala na isa-isa. So, actually, well, ang dami kong kausap minsan na ganyan yung situation nila. Kaya sila talaga, especially yung mga may edad na, talagang hindi na nila ginugusto na halimbawa pupunta pa sa burol or whatever kasi dapat pataas ng pataas lang yung nararamdaman nilang lungkot. So anyways, kaya yung sa mensahe niya ni Claudine, ramdam na ramdam of course yung pagka devastated na naman niya, dagdag kumbaga, alam naman natin ang kondisyon ni Claudine, yung mga ganitong sitwasyon, nakakadagdag na naman sa kanyang iisipin at mahirap yun para sa kanyang kondisyon. So, sabi nga, sabi nga ng mga netizens, I remember she's always Claudine's nanay-nanayan sa mga movies niya, especially sa Dahil Mahal na Mahal Kita film. Dahil Mahal na Mahal Kita, my fave movie namin, ang tita mo siya doon. Mula sa puso, teleserye and movie, and Dahil Mahal na Mahal Kita, I always come back to these films whenever I'm feeling nostalgic. I'm heartbroken. My condolences. May she rest in peace. Ayan, nakakaiyak. Mark ang mensahe ni Claudine for Jacqueline. Tita mo rin siya sa movie niyo, ni Rico yan. RIP, rest in peace sa magaling na aktor. Nakakaiyak sobra. Ate Clau, I know na walang sapat na salita makatanggal ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Kami mga fans mo, andito lang lagi para sa iyo. Isang mahigpit na yakap. Miss Cloud, pakatatag ka. Nako, ang daya ni na Kuya Rico yan, Direk Wen, and Miss Jane, for sure, nagre-reunion na sila ngayon, pero for sure, ayaw kanilang maghinagpis ng sobra. Mahal na mahal kita. Yan. So, again, Clean akala ko mula sa, nabasa kong post ni Clean akala ko mula sa puso lang ginampan ni Magda, but in real life din pala na Magda really love you. Ayon. Rest in Paradise, Direk Gwen, Ricky and Jacqueline Sem, mula sa puso, dahil mahal na mahal kita. So, ayan ang mga mababasa mo ngayon, ano. Naiyak naman ako, paalam Miss Jacqueline Jose, condolence Miss Claudia and to the children and family. So, yan, puro ganun ang mga mensahe. Nakakaiyak naman, nagtuloy-tuloy pala yung pagiging magnanay nyo at magkalapit pa nga ng house. So, well, sabi nga, di ba, again, para walang pagsisisi balang araw, dapat habang nandyan pa, nabasa ko rin yung post ni Ogie Alcacid na magsabi ng I love you at mahalin habang buhay pa ang mga tao. Dapat lagi silang nakakasama para walang pagsisisi sa